Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, meron pala nagre-request sa akin na i-breakdown ko daw yung game 2 ng UAAP Finals, Lasal versus UP. Sobrang ganda raw ng laban eh. Actually, nung pinanood ko, ang ganda nga ng laban. Tsaka yung pressure, grabe. So, lahat ng free throws nung huli, lahat mintis, no? Grabe, no? Grabe yung pressure. So, ganito, Lods. Nung tingnan ko yung laro, kung kailan tama yung depensa ng UP, doon nakashoot yung Lasal. Yung dalawang shoot ni KQ, ibig sabihin, grabe yung skill level niya na kahit na tama yung depensa ng kalaban, is kaya niyang shumot. So pakikita ko sa inyo, Lods. Actually, yung mga ibang shoot naman ng Lasal, may pagkakamali yung UP. At yung isang shoot naman ng UP, may pagkakamali din yung Lasal. Again baka sabihin nyo, ba't magaling ka ba para punahin mo yung mali? Hindi naman yun eh. Pinapag-aralan natin to para may matutunan yung mga kabataan. And then, malay natin, maraming matuto. And then marami tayong ma-develop na players na mapupunta ng UAP and lalong lalakas yung mga basketball players na next generation. But anyways, hindi ko na kailangan ipaliwanag gaano yan. So ito, yan, binababa nila yung bola. Actually, ang play dito is horns. Nang entry is may big man. Actually, itong play na to, parang ginawa ng Dallas to eh. Yung corner guy ng Lasal, sa may upper right yung corner guy na yan is papupunta nila sa kabilang side para magbigay ng opening doon sa may area na yon. Actually, ginawa to ng Dallas, nakita ko eh. Pero ang pinagkaiba lang nila, ito, pinasa sa big man. Si Luka Doncic dinribble niya. So, tingnan natin pa unti-unti Tingnan nyo Pagpasa niya, nalibre siya actually. Nalibre siya actually. Pero buti na lang, yung defender dun sa baba, aware. Nakita ni Phillips, yung number 25 ng Lasal, nakita niya na aware yung isang UP player. So, hindi niya pinasa. Pero libre sana yan kung hindi aware tong isa. So, tama yung depensa ng UP. Nasarahan nila, di ba? So, nangyari, ito yung another play nila. Magbibigay ng down screen or pin down si KQ, nasundan. Kasi dahil yung 25, alam na hindi titira, yung bantay ni 25, ni Phillips, yung sa UP, nag-drop down siya. Dahil sa drop down niya na yan, medyo nahirapan mag-dribble yung Lasal. Tapos si Lopez, di ba, bumaba, Lebron Lopez ba yan? Nung pinasa, naka-recover siya. So, walang nangyari sa play ng Lasal. So, yung depensa ng UP naging effective. So, 14 seconds to shoot na lang yan. So, dito, ang ginawa ng rito, ng Lasal, very magaling din talaga sila, very organized. Siyempre, si Coach Topex yan. Ang ginawa niya is, hiningi niya yung bola dito sa may elbow. So, nag 1-2-2 formation sila. Tamang spacing pa rin. Pag walang nangyari sa play, mag-spacing tayo. Very basic. Ang galing ng ginawa nila rito. So, yung play nila is nahuli ng UP. Kaya ang ginawa ni KQ rito, kinuha yung bola rito. Kung mapapansin nyo, yung sa baba, okay, yung Lasal na nakapink yung sapatos, sino ba to? But anyways, yan si Phillips, umalis si Phillips. Pero yung tao niya, nag-drop down lang kasi pupunta ka naman sa weak side eh. Ba't pa kita susundan? Nag-drop down siya. So nakita ni KQ, wala siyang atake. Isipin mo walang atake, ang ginawa na lang niya. Dahil wala akong atake dito, although parang may libre ng number 5 dito sa ibabaw, pero hindi, mahirap yan. Pag pinasa niya. Ang ginawa niya rito is, nag-dribble, sidestep, fade away 3 points, pumasok. Tama yung depensa ng UP, nakashoot ka ng ganung kahirap. So, above yung skill level niya, sobrang galing. So, wala na magagawa si UP dyan. Pero kudos to UP, maganda yung depensa nila dyan. Better offense lang talaga. So, bumaba rito. Okay, binaba yung bola, full court man to man. Okay. Ang napapansin ko rito, pag si Kagulangan may hawak ng bola at magkakaroon ng 2-man game, automatic nagdo-double sila. So, basically, sige, breakdown natin to. Maganda to. Maganda yung ginawa ng Lasal dito eh. Mag-hand-off sila, nag-open up, go through. Total mataas naman. Ito ang isa sa pinakamagandang depensa para sa akin pag mataas na hand-off. Mag-open up, go through kayo, walang switching na mangyari. Kasi pag switch, minsan naiiwanan pa sa opening eh. Pagka mali yung timing ng switch. So ito, open up, go through. Di ba? So walang nangyari sa offense. So swing yung bola. Pansinin nyo to mga Lods. Merong screen doon sa may gitna, banda, itaas. Actually, sa may wing, sa may kanan. Merong screen dyan. Nag-screen away. Anong ginawa ng Phillips? Iniwanan niya yung bantay niya, tumulong muna siya sa may kumakat. Bakit? Away from the ball naman yun eh. Wala naman na threat yun eh. Di tumulong ka na sa depensa. So yung kumakat na delay. Okay? Balik tayo dito sa may ball action. Itong sa may ball action dito, pinasa, yan, nag-switch sila. Ito maganda rito, tinan mo. Nagsasalita kagad to si KQ na switch, di ba? Sinasabi niya kagad, switch, 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 di ba? So, aware yung players. May pagtanggap dito, another screen na naman, yan. Dinodouble na nila pag si Kagulangan to, di ba?
dinodouble na nila, dinodouble na nila. Gusto nilang mawala yung bola sa kanya or magdesisyon siya kaagad. Although medyo may konting lapses ang Lasal dito kasi dapat hindi ka magaganto, dapat nakikage nyo yan. Pero may challenge pa rin naman yung tira eh. So, Mintis, nakuha ni KQ. Okay, binaba ni KQ rito. UP, bumaba kagad lahat. Lahat meron tao. Lahat meron tao. Tumira ng ganyan, shumot. Ano pa magagawa ng UP dyan? Diba? Yung sinasabi ko, tama yung depensa eh. Pero nakakashoot pa rin. So, another thing na nangyari, lumamang na yung Lasal. So, ito. May lapses ang Lasal dito para sa akin. Para sa akin, hindi ko alam kung anong game plan ni Coach Topex dito. Pero kasi, nonsense na itong nasa gitna ng Lasal eh. So, pinatanggap dito. Yan. Mataas. Maganda yung depensa ni KQ kasi tumanggap sa taas. Ngayon, pansin ko rito, sinesend niya ng, parang sinend niya ng baseline eh. Tama ba o mali? Parang sinend niya ng baseline eh. Pero itong si Phillips, ang help niya sa ibabaw. Dapat sa ilalim, di ba? Ewan ko lang kung si KQ nagkamali dito yung 25. Kasi, maaaring si KQ nagkamali dito, gitna dapat para help yung 25, si Phillips. Pero, sa baseline dumaan, dapat dun yung help. So, yung help niya mali. Kaya nakatira to. Okay? So, may lapses ang Lasal doon, nakashoot. Ngayon, babalik ang Lasal. Ang ginawa ng Lasal dito, feeling ko rito, double down screen to and mag-i-screen away yung isa. Ibig sabihin, si KQ dapat mag-down screen sa baba. Ito si Phillips, mag-down screen dito sa may kabilang side. Pero hindi niya ginawa. Si KQ, hindi na nag-screen, lumabas na. Gusto niyang kunin yung bola, take over talaga siya. Kinuha niya yung bola. So, ito, knowing na siya na yung nandun sa pwesto niya, siya na yung nag-screen away. Okay? So, pagtanggap ni KQ ng bola, ito, hindi aware itong depensa ng 25 na mayroong screen. Ang matindi kasi dito, hindi rin alam si Lopez ba itong bumabantay sa e-screen. Hindi rin alam ng UP player na yan na pag i-screen yung tao niya. Umi-screen ni hindi niya sinabihan, ni hindi niya kinuha yung number 25. So, nalibre. Nakita ni KQ yan. Di ba? So, yan, dapat nag-uusap sa depensa. Okay? So, tingnan nyo hindi aware yung tao ng mag-i-screen. 'Di ba? So nangyari, hindi niya nasabihan yung kakampi niya na, "Uy, may screen." O pareha silang walang alam. Eto ngayon yung number 25, titira na. Too late na. So ayun yung isa sa nakita kong lapses ng UP kaya nakalamang ulit. So hindi ko na kailangan siguro pakita yung iba kasi lahat na nangyari dito puro dahil sa pressure eh. Lahat naman tayo nadadaan sa ganun eh. Pero grabe yung laban na to. Ito lang yung breakdown na mapapakita ko. Kasi yung iba, hindi na kailangan i-breakdown yun, yung Mintis na free throws. So ilang mga load, sana meron kayong natutunan dito. Okay? Ilang. Thank you.